Aquarius, makinig kang mabuti dahil hindi aksidente na dumating sa iyo ang mensaheng ito. May isang tao sa labas na umiiyak, hindi dahil wala ka na, kundi dahil ramdam pa rin nila ang iyong presensya sa bawat hininga na kanilang inaabot. Ang tadhana ay humihila sa iyo patungo sa isang katotohanang hindi mo kailanman itinakas. Kung mananatili ka sa akin sa video na ito, kahit saglit lamang, may maaaring magbago sa iyong buhay, isang sagot, isang senyales, isang pagbabago na matagal nang hinihintay ng iyong puso. Huwag mong iwasan. Huwag mong baliwalain ang tawag na ito. Dahil ang mensahe na malapit mong marinig ay maaaring siyang magpabago ng lahat. Welcome, Aquarius. Kung narating ka ng mensaheng ito, ibig sabihin ay ginabayang ka ng universo sa iyong mga hakbang ngayong gabi. Walang nangyayari dito nang hindi may dahilan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala kami na kapag may patuloy na tumatawag ng iyong atensyon, maging ito ay isang senyales, isang tunog, o isang biglaang pakiramdam, may mas malalim na puwersa na nais magsalita. At sa ngayon, ang puwersang iyon ay humihila sa iyo patungo sa isang katotohanan na konektado sa iyong puso. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag naming pakiramdam ang tahimik na tinig sa loob na hindi kailanman nagsisinungaling. At ang iyong pakiramdam ang nagdala sa iyo rito. Ang enerhiya ng isang tao ay nakakabit sa iyo, malakas, hindi matitinag, at imposibleng baliwalain. Ang kanilang emosyon, ang kanilang pananabik, ang kanilang hindi nasambit na sakit, lahat ito ay dumadaloy patungo sa iyo, parang isang bulong na dinadala ng hangin. Kaya huminga ka. Buksan mo ang iyong puso. Dahil ang mensaheng malapit mong marinig ay hindi lamang isang pagbasa. Ito ay isang mensahe na itinakda para sa iyong kaluluwa, sa eksaktong sandali na kailangan mo ito ng higit. Energy Reading Intro. Aquarius, habang nakakonekta ako sa iyong enerhiya, nararamdaman ko ang isang tahimik na bigat na bumabalot sa iyo, parang katahimikan bago ang pagbuhos ng ulan. Ito ang uri ng katahimikan na lubos na nauunawaan ng mga Pilipino, dahil alam namin na ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Ang katahimikan ay nagdadala ng mga mensahe, mga damdamin, at ang mga bulong ng tadhana na madalas ay hindi naririnig ng karaniwang mga tainga. Sa ngayon, ipinapakita sa akin ng universo ang isang imahe. Isang malumanay na hangin na dumadaan sa kalahating bukas na bintana na parang ang isang tao ay may pananabik na dumarating patungo sa iyo. Hindi ito imahinasyon. Ito ay enerhiya. Tinatawag ito ng mga Pilipino na hininga ng tadhana, ang hininga ng tadhana, kung kailan ipinapadala ng universo ang mga damdaming nilalayong maramdaman natin. Nararamdaman ko ang isang koneksyon na ayaw maglaho. Isang bagay na nakakabit sa iyong puso. Isang tao na ang emosyon ay umaabot sa hangin sa paligid mo. May mga pagkakataon na bigla mong naramdaman ang lungkot na walang dahilan o isang mabigat na presyon sa iyong dibdib o isang tahimik na paghila na nagpa-stop sa iyo, nagpaalala, at nagtanong, bakit ko nararamdaman ito bigla? Aquarius, ang mga sandaling iyon ay hindi mga pagkakataon. Ito ay mga senyales. Ipinapakita sa akin ng universo ang mga anino ng isang tao na nag-iisip tungkol sa iyo ng hatingabi. Ang kanilang mga damdamin ay dumadaloy tulad ng mga alon, at dahil ang iyong espiritu ay sensitibo, malalim ang pakiramdam mo, tinatanggap mo ang mga alon na ito ng natural. Nakikita ko rin ang mga senyales sa paligid mo. Isang biglaang lamig, isang kumikislap na liwanag, isang panaginip na sobrang totoo, o isang awit na tumama sa iyong puso ng walang dahilan. Ang mga ito ay mga spiritual na piraso ng tinapay na nagdadala sa iyo patungo sa katotohanang malapit mong marinig. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Isang bagay na tahimik ng matagal na panahon ay nagsisimulang magsalita. At Aquarius, ang mensaheng ito ay hindi lamang mula sa universo. Ito ay mula sa puso ng isang tao na nararamdaman pa rin ang iyong presensya ng malakas na yumanig sa kanilang kaluluwa sa paraang hindi nila maitatago. Ito na ang sandali kung saan ang tadhana ay nagsisimulang ipakita ang mga bagay na matagal nitong nais iparating sa iyo. Their emotions, while someone cries airway, full script. Aquarius, magpakalalim tayo. Ipinapakita sa akin ng universo ang isang puso na nagdadala ng mga tahimik na bagyo, at bawat patak ng bagyong iyon ay konektado sa iyo. May isang tao sa labas na umiiyak, tahimik, lihim, masakit, dahil ang kanilang kaluluwa ay hindi kayang bitawan ang iyong enerhiya. Ngunit makinig ka ng mabuti. Hindi sila umiiyak dahil iniwan mo sila. Umiiyak sila dahil ramdam pa rin nila ang iyong presensya, kahit malayo ka. Sa mga Pilipino, ito ay isang bagay na lubos naming nauunawaan.
Kapag ang puso ay nakakabit sa isang tao, hindi ito napuputol dahil sa distansya. Patuloy na nararamdaman, naaalala at nasasaktan ang kaluluwa. At ang kaluluwa ng taong ito ay patuloy na umaabot sa iyo. May mga gabi na nagigising sila, nakatingin sa kisame, nagtataka kung bakit ang iyong alaala ay hindi naglalaho. Akala nila ang panahon ay magpapalambot sa mga emosyon, ngunit sa halip, ang mga damdamin ay lalong naging mabigat, parang isang buhol sa dibdib na ayaw kumalas. Ang taong ito ay nagdadala ng panghihinayang. Isang panghihinayang na kasing bigat na tuwing naiisip kanila, tumutulo ang mga luha bago pa nila ito mapigilan. Umiiyak sila dahil naaalala nila ang iyong kabutihang loob. Umiiyak sila dahil namimiss nila ang iyong presensya. Umiiyak sila dahil ang katahimikan sa pagitan nyo ay mas malakas pa kaysa sa anumang argumento. At umiiyak sila dahil sa kanilang puso ikaw pa rin ay buhay, malakas. Ipinapakita sa akin ng universo ang isang vision. Isang tao na pinipigilang umiyak sa araw, nagpapanggap na matatag, nagpapanggap na lahat ay normal. Ngunit pagdapo ng gabi, kapag tahimik na ang mundo at walang nanonood, ang tunay nilang emosyon ay sumasabog. Bulong nila ang iyong pangalan sa kanilang isipan. Binabalikan nila ang mga lumang sandali. Iniisip nila ang mga what ifs. At bawat what if ay isang talim. Ang kanilang pag-iyak ay hindi kahinaan. Ito ay ang sobrang damdamin na pilit nilang itinago, ngunit patuloy itong tinutuklas ng tadhana. Inisip ng taong ito na kung lalayo sila, makakalimutan kanila. Ngunit ang kabaligtaran ang nangyari. Habang sila'y lumalayo, lalong lumalim ang kanilang nararamdaman. Hindi nila inaasahan na susundan sila ng iyong enerhiya. Hindi nila inaasahan na ang iyong alaala ay hahantong sa kanila. Hindi nila inaasahan na mananatili ang kanilang puso loyal sa isang tao na wala na sa kanilang tabi. Ngunit Aquarius, ang koneksyon sa pagitan mo at ng taong ito ay hindi pangkaraniwan. Tinatawag ito ng mga Pilipino na hindi napuputol na koneksyon. Isang koneksyon na binabantayan ng universo, isang enerhiya na nananatiling buhay kahit na dalawang puso ang nagtatangkang maglayo. Nararamdaman kanila kapag ang iyong pangalan ay dumaan sa kanilang isipan ng walang dahilan. Nararamdaman kanila kapag bigla na lamang lumamig ang hangin. Nararamdaman kanila kapag ang isang pamilyar na awit ay tumama sa kanilang kaluluwa na parang isang kutsilyo. Nararamdaman kanila kapag ang isang alaala ay biglang sumulpot na para bang ang oras ay yumuko. At ang dahilan kung bakit sila umiiyak ay dahil sa loob-loob nila, alam nila ang isang bagay. Hindi nila tunay na ipinagpaalam sa iyo. At hindi nila gagawin yon. Ang mga luha na dumadaloy mula sa kanilang mga mata ay halo ng pananabik, panghihinayang, pag-ibig at takot. Pananabik para sa kung ano sana ang nangyari. Panghihinayang sa mga hindi nasabi. Pag-ibig na ayaw mamatay. Takot na parusahan sila ng tadhana dahil sa mga pagkakamaling nagawa nila. Umiiyak sila dahil nararamdaman kanila. Ang iyong malambot na enerhiya, ang iyong init, ang iyong katahimikan, ang iyong distansya. At ang katotohanan na hindi nila matakasan ay ito. Ikaw ay nananatili pa rin sa loob nila. Ikaw ay nananatili pa rin sa kanilang puso. Ikaw pa rin ang taong humahaplos sa kanilang kaluluwa nang hindi mo sinasadya. Ang kanilang mga luha ay patunay na buhay pa ang koneksyon. Isang koneksyon na sapat ang lakas para maglakbay sa oras, distansya, at katahimikan. Ito ang dahilan kung bakit dinala ka ng universo sa pagbabasang ito. Dahil ang kanilang mga emosyon, sakit, at pananabik ay lahat ngayon ay umaabot sa iyo. Ang inyong mga kaluluwa ay patuloy na nagsasalita. Kahit na hindi kayo magkasama. Message from the Universe. Aquarius, lumalapit na ang universo sa iyo ngayon at ang tinig nito ay malumanay, ngunit makapangyarihan. Ang mensaheng dumaraan para sa iyo ay puno ng tadhana, tamang panahon, at emosyonal na katotohanan. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi aksidente. Ang nararanasan mo ay hindi imahinasyon. Matagal na nang inihanda ka ng universo para sa sandaling ito bago mo pa pinindot ang pagbabasang ito. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ay nagbabago. Dahan-dahan, maingat, at may layunin. Madaling sabihin ng mga Pilipino, may mga bagay na hindi mo makikita ng mata, pero ramdam na ramdam ng puso. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam ng puso ng malalim. At sa ngayon, ang iyong puso ay nararamdaman ang isang pagbabago. Nais ng universo na malaman mo na ang koneksyon mo sa taong ito ay bahagi ng isang mas malaking espiritual na landas. Hindi lang ito emosyon.
Ito ay isang alignment. Ipinapakita sa akin ang tatlong simbolo. Isang alingawngaw ng kandila. Isang ilaw na kumikislap ngunit hindi namamatay. Ito ay sumisimbolo ng isang ugnayang hindi nawawala, kahit gaano kalayo o katahimikan ang umiiral. Pinaalalahanan ka ng universo. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi ka iiwan. 2. Dumaloy na tubig. Ang tubig ay kumakatawan sa emosyon, pagpapagaling at katotohanan. Nililinis ng universo ang mga lumang sugat at inihahanda ang iyong puso para sa isang bagong simula. Maaring mapansin mo. Bigla ang mga emosyonal na alon. Mga alaala na nagbabalik. Mga panaginip tungkol sa taong ito. Mga damdamin na dumaan ng walang babala. Ang mga ito ay mga senyales na ang iyong kaluluwa ay naglalabas ng mga lumang sugat. 3. Isang pintong kalahating buksan. Isang portal. Isang paglipat. Isang bagong kabanata na nagsisimula. Ang pintong ito ay sumisimbolo ng isang sandali sa iyong buhay, isang sandali kung saan lilitaw ang kalinawan at ipapakita ang mga bagay na inihanda ng tadhana sa likod ng mga tabing. Aquarius, sinasabi ng universo sa iyo. Papasok ka sa isang panahon ng pagbubunyad. Ang mga bagay na itinagong ay ipapakita sa liwanag. Ang mga emosyon na pinipigilang ay lilitaw. Ang mga katotohanan na iniiwasan ay hihilingin na makita. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong puso ay naging hindi mapalagay. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong espiritu ay naging sensitibo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga senyales ay nagsimulang lumitaw sa paligid mo. Ang ilan sa mga senyales na maaari mong maranasan sa lalapit na panahon ay pagdinig ng isang awit mula sa iyong nakaraan kasama ang taong ito. Pagkakaroon ng panaginip tungkol sa isang taong hindi mo pa nakita sa matagal. Pagkakaroon ng biglaang presyon sa iyong dibdib. Pagkakita ng paulit-ulit na mga numero tulad ng 111, 222, 422, 414 na 717. Pakiramdam na may nag-iisip sa iyo. Hindi ito mga pagkakataon. Ito ay mga mensahe. Sinasabi rin ng universo. Huwag mong habulin. Huwag mong pilitin. Hayaan mong magbukas ang mga bagay. Dahil ang nakalaan para sa iyong kaluluwa ay babalik ng kusa. Ang nakahanay sa iyong tadhana ay dumarating patungo sa iyo ng natural. May darating na sandali, isang sandali kung saan ang emosyon ng taong ito ay lulutang sa ibabaw at gagabayan sila ng universo pabalik sa iyong enerhiya. Hindi sa pamamagitan ng puwersa. Hindi sa pamamagitan ng pagkakataon. Ngunit sa pamamagitan ng espiritual na gravity. Malinaw ang mensahe. Maghanda ang iyong puso. May isang pagbabago na darating. Ang inyong koneksyon ay papasok sa isang bagong yugto, isang yugtong ginagabayan, pinoprotektahan, at itinakda. Ang universo ay nagsisimula ng mag-ayos ng landas na tatahakin mo. Ang kailangan mo lang gawin ay maging handa upang tanggapin ang mga bagay na inihanda para sa iyo. Love Timeline Reading. Aquarius, ang landas ng pag-ibig sa iyong tadhana ay nagbabago, at ang universo ay ipinapakita ang isang timeline na unti-unting bumubukas sa tahimik ngunit makapangyarihang mga yugto. Hindi ito isang minamadaling paglalakbay. Ito ay isang koneksyon ng kaluluwa na gumagalaw sa tamang oras, tulad ng sinasabi natin sa espiritualidad ng mga Pilipino. Sa ngayon, nakikita ko ang tatlong yugto sa iyong love timeline. Phase 1, ang pagkabighani ng mga emosyon. Ang unang yugto ay nangyayari sa iyong loob, at sa loob ng taong nakakabit sa iyong puso. Ang mga emosyon na noon ay itinago ay nagsisimulang lumitaw. Ang mga alaala na kanilang tinangkaing kalimutan ay nagsisilibang muli. Ang mga damdaming kanilang pinigilan ay nagiging mas malakas, mas matalim, at mas buhay. Ang yugtong ito ay minarkahan ng biglaang alon ng emosyon. Mga panaginip tungkol sa isa't isa. Mga sandali ng hindi inaasahang lungkot o pananabik. Mga flash ng intuition. Mga senyales na paulit-ulit na lumilitaw. Ito ay ang universo na gumigising sa koneksyon, nagpapainit sa enerhiya, at nagigising ang puso. Para sa iyong tao, ito ang sandali kung saan nila natutunan na hindi nila talaga ikaw iniwan. Para sa iyo, ito ang sandali kung saan magsisimula kang maramdaman na may isang bagay na bumabalik sa iyong enerhiya. Fase 2, ang paghila ng tadhana. Ang pangalawang yugto ay makapangyarihan, ito ang sandali kung kailan ang universo ay nagsisimula ng hilahin kayong dalawa patungo muli sa isa't isa.
Hindi muna pisikal. Ngunit spiritual, emotional, at enerhetiko. Tinatawag ito ng mga Pilipino na hinihila ng tadhana, kung kailan ang tadhana ay humihila ng dalawang kaluluwa patungo sa pagkakatugma. Sa yugtong ito, asahan mo. Malakas na intuition. Mga biglaang paalala. Mga synchronicities. Hindi inaasahang pagbabago sa mga emosyon. Pakiramdam na may nag-iisip sa'yo. Isang magnetic na paghila patungo sa kanilang alaala. Mga senyales mula sa universo na naggagabay sa'yo. Ito ang yugtong kung saan ang hindi nakikitang koneksyon ay nagiging hindi maikakaila. Kahit anong gawin mong pag-iwas, mararamdaman mo ang paghila. Kahit anong gawin nilang pagtutol, ang kanilang puso ay babalik sa'yo. Ito ang tadhana na gumagawa ng paraan. Isang enerhiya na muling nagkakabit. Isang bond ng kaluluwa na gumigising mula sa katahimikan. Phase 3, ang pagtatagpo ng mga landas. Ang huling yugto ng timeline na ito ay kapag ang universo ay nagpaplano ng isang sandali, isang punto sa iyong paglalakbay kung saan ang inyong mga enerhiya ay muling magsasalubong. Maaaring mangyari ito sa pamamagitan ng isang biglaang mensahe. Isang hindi inaasahang pagkikita. Isang panaginip na magtutulak sa kanila na kumilos. Isang sandali ng emosyonal na pagbagsak. Isang pagninilay na hindi na nila kayang itanggi. Ang sandaling ito ay spiritual, hindi aksidente. Ito ang universo na inilalapit kayo sa isa't isa upang harapin ang isang bagay na akala mo'y tapos na, ngunit tadhana ay pinrotektahan ito sa buong panahon. Ang yugtong ito ay nagdudulot ng kalinawan. Emosyonal na pag-release. Ang katotohanan ay mabubunyag. Pagpapagaling ng mga lumang sugat. Pagkakataon para sa isang bagong simula. Para sa ilan, ang sandaling ito ay nagiging closure. Para sa iba, ito ay nagiging reconciliation. Para sa marami, ito ay nagiging transformation. Ngunit malinaw ang mensahe. Ang inyong mga landas ay muling magsasalubong, hindi dahil sa pagkakataon. Ngunit dahil isinulat ito ng tadhana. Ang universo ay naghanda na ng tamang oras. Ang pagkakatugma ay nagsimula ng maganap. Ang enerhiya sa pagitan nyo ay patuloy na gumagalaw patungo sa isang punto ng pagkikita. At Aquarius, anuman ang mangyari sa sandaling iyon ay magbabago ng direksyon ng iyong puso. What Aquarius must Aquarius ngayon na ipinakita ng universo ang mga enerhiya na bumabalot sa iyong koneksyon, oras na upang maunawaan mo ang iyong papel sa banal na kaganapan. Ang tadhana ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, ito ay tungkol sa paghahanda ng iyong sarili para sa sandali na inihanda ng universo para sa iyo. Narito ang nais ng universo na gawin mo. 1. Pagalingin ang tahimik na mga bahagi ng iyong puso. May mga sugat sa loob mo na hindi mo na pinag-uusapan, mga sugat na patuloy na umaabot sa iyong katahimikan. Hiniling ng universo na harapin mo sila ng mahinahon. Madaling sabihin ng mga Pilipino, ang puso, kapag may iniinda, kailangan hinga-hinga rin. Kailangan ng iyong puso ng espasyo upang makahinga. Mag-sit down ka kasama ng iyong mga emosyon. Aminin ang sakit ng walang takot. Hayaan mong dumaloy ang iyong nararamdaman ng walang paghuhusga. Ang pagpapagaling ay hindi kahinaan, ito ay paghahanda para sa isang mas mataas na layunin. 2. Pakawalan ang bigat na iyong binubuhat. Aquarius, matagal ka ng matatag. Bitbit mo ang mga responsibilidad, mga alaala, at mga kaisipan na mabigat sa iyong dibdib. Hiniling ng universo na pakawalan mo ang pagkakasala na hindi mo kasalanan. Takot na maulit ang mga lumang pagkakamali. Labis na pag-iisip. Emosyonal na presyon mula sa nakaraan. Ang pagpapalaya ay hindi nangangahulugang kalimutan. Ito ay nangangahulugang pagpapalaya ng iyong puso upang magpatuloy ang tadhana. Ito ay nangangahulugang pagpapalaya ng iyong puso upang magpatuloy ang tadhana. 3. Buksan ang iyong enerhiya upang tumanggap. Ang iyong puso ay nakasara bilang proteksyon at ito ay maintindihan. Ngunit ngayon, ang universo ay naghahanda upang magpadala ng isang bagay sa iyong landas. Isang mensahe, isang tao, isang sandali, isang pagbabago. Upang tanggapin ito, kailangan mong buksan ang iyong enerhiya. Paano? Huminga ng malalim bago matulog. Makinig sa nakakakalma na musika. Linisin ang iyong paligid. Payagan ang katahimikan sa iyong araw. Maglaan ng oras upang maging tahimik at maramdaman ang mga senyales.
Naniniwala ang mga Pilipino na kapag malinis ang iyong enerhiya, mas mabilis na makikilala ng mga biyaya ang iyong espiritu. 4. Huwag manghabol, mag-alig na lang. Ito ay mahalaga. Sinasabi ng universo, ang nakalaan para sa iyo ay papalapit sa iyo. Hindi mo kailangang habulin ang anumang bagay. Hindi mo kailangang pilitin ang komunikasyon. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa mga senyales. Sa halip, manatiling grounded. Manatiling patient. Manatiling emosyonal na balanse. Manatiling espiritual na alerto. Mas maganda ang trabaho ng tadhana kapag ikaw ay kalmado at handang tanggapin ang tamang oras nito. 5. Ihanda ang iyong puso para sa kalinawan. May isang katotohanan na darating. Isang emosyonal na pagpapahayag ang malapit na mangyari. Isang sandali ng pagkakatugma ay paparating. Kapag dumating ito, ang iyong puso ay kailangang handa, bukas, matatag, at sapat na gumaling upang maunawaan ang kung anong ibinabalik sa iyo ng tadhana. Ang gabay ng universo ay simple. Maghanda. Magpagaling. Manatiling bukas. Darating na ang iyong sandali. Spiritual Ritual Manifestation Guidance, Full Script. Aquarius, hinihiling ng universo na muling ialig mo ang iyong enerhiya, linisin ang iyong puso, at ihanda ang iyong kaluluwa para sa pagbabagong paparating sa iyong buhay. Ito ay isang malumanay na ritual, simple, ligtas, at nakaugat sa espiritual na tradisyon ng mga Pilipino. Ang ritual na ito ay tinatawag na ang bulong ng pagpapalaya at tawag di. Ang layunin ng ritual na ito ay upang tulungan kang bitawan ng emosyonal na bigat. Tawagin ang kalinawan. Buksan ang landas para sa tadhana na magbukas. Palakasin ang iyong intuisyon. Muling makipag-ugnay sa iyong panloob na kapayapaan. Narito kung paano ito gawin. Step 1. Magsindi ng kandila. Pumili ng puting kandila kung maaari. Ang puti ay kumakatawan sa kalinisan, kalinawan, at espiritual na proteksyon, isang bagay na madalas ginagamit ng mga Pilipino para sa paglilinis ng enerhiya. Ilagay ang kandila sa harap mo. Panoorin ang apoy nito ng ilang sandali. Habang nakatutok sa liwanag, sabay-sabay mong sabihin sa iyong puso. Ipinapalaya ko ang mga bagay na nagdudulot ng sakit sa akin. Tinatanggap ko ang mga bagay na nakalaan para sa akin. Binubuksan nito ang iyong espiritu para sa banal na pagkakatugma. Step 2. Maghanda ng isang mangkok ng tubig. Ang tubig ay kumakatawan sa emosyon, daloy, at paglilinis. Ilagay ang iyong mga daliri sa ibabaw ng tubig at isara ang iyong mga mata. Isipin ang mga emosyon na nais mong bitawan, lungkot, panghihinayang, takot, labis na pag-isip. Pagkatapos, sabay-sabay mong bulong ng malumanay. Lumaya ka at bumalik ang kapayapaan sa puso ko. Naniniwala ang mga Pilipino na ang tubig ay sumisipsip ng emosyonal na bigat. Nakakatulong ito upang magaan ang iyong enerhetikong larangan. Step 3. Ang bulong ng puso. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Dama ang tibok ng iyong puso. Pagkatapos, sabay-sabay mong sabihin ito ng buo ang iyong puso. Universo, ako ay handa na. Gabayan mo ang aking puso. Protektahan mo ang aking landas. Ibigay mo ang kalinawan sa aking kaluluwa. Inaanyayahan nito ang espiritual na gabay sa iyong buhay. Maaring maramdaman mo init sa iyong dibdib. Pakiramdam ng kapayapaan. Emosyonal na pagpapalaya. Bigla ang katahimikan. Ito ay mga senyales na ang ritual ay gumagana. Step 4. Magtapos sa pasasalamat. Isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Sabihin, salamat universo. Salamat tadhana. Ako ay handa na para sa darating. Ang pasasalamat ay nagsisiyo ng ritual. Binubuksan nito ang pintuan para sa mga biyaya, pagkakatugma, at emosyonal na kalinawan na pumasok sa iyong buhay. Aquarius. Ang ritual na ito ay hindi pumipilit ng kahit ano. Ito ay nag-aalin lamang sa iyo ng mga bagay na nakalaan na para sa iyong kaluluwa. Gawin ito isang beses, o gawin ito anumang oras na nararamdaman mong mabigat ang iyong espiritu. Ang universo ay nakikinig. Ang tadhana ay tumutugon. Ang iyong enerhiya ay nagbabago. Aquarius, kung narating mo na ang puntong ito, ibig sabihin ay handa na ang iyong espiritu na marinig ang nais iparating ng universo. Walang aksidente sa sandaling ito.
Bawat salita, bawat senyales, bawat pakiramdam sa iyong dibdib, lahat ng ito ay dumating sa iyo ng may layunin. Ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at binabantayan higit pa sa iyong nalalaman. Nakita ng universo ang iyong tahimik na lakas, ang iyong mga hindi nakikitang luha, ang iyong mga hindi nasabing dasal at wala sa mga ito ang pinalampas. Naniniwala ang mga Pilipino na ang puso ay may sariling alaala, inaalala nito ang mga bagay na sinusubukang kalimutan ng isipan. At ngayon, ang iyong puso ay gumigising sa isang mas malalim na katotohanan, na ang ilang koneksyon ay hindi isinulat sa oras, kundi sa tadhana. Ang taong umiiyak para sa iyo nararamdaman ka. Ang universo na bumabalot sa iyo naririnig ka. Ang landas na tatahakin mo ay nagsisimula ng magbukas. Hindi ka naglalakad mag-isa. Hindi ka kailanman hindi naintindihan. Hindi ka kailanman nakalimutan. Ang iyong enerhiya ay makapangyarihan, ang iyong espiritu ay matatag, at ang iyong kaluluwa ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na akma sa iyong tadhana. Tanggapin mo ang mensaheng ito bilang isang senyales, isang paalala na may isang bagay na nagbabago, may isang bagay na bumabalik, at may isang bagay na naghahanda upang pumasok sa iyong buhay kapag dumating ang tamang oras. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa universo. Magtiwala sa iyong puso. Dahil ang nakalaan para sa iyo ay laging makararating sa iyo. At Aquarius, darating na ang iyong sandali. Aquarius, hindi siya umiiyak dahil wala ka. Umiiyak siya dahil ramdam ka. Aquarius, may tanong ako sa iyo. Bakit kaya kahit tahimik ka, may mga taong hindi ka pa rin kayang kalimutan? Bakit kaya kahit matagal na ang lumipas, ramdam pa rin nila ang presensya mo? Minsan, hindi tayo umiiyak dahil sa pagkawala. Umiiyak tayo dahil may nararamdaman tayo na hindi natin maipaliwanag. At may isang tao ngayon na ganyan ang nararamdaman para sa iyo. Kung binabasa mo to, hindi aksidente. May mensaheng paparating para sa puso mo. Do you still feel someone's energy kahit wala na sila sa buhay mo? Comment mo sa baba. Ramdam ko. Kung totoo sa'yo. Reading from the Philippines, under a quiet life full of signs. Aquarius, kung narating ka ng mensaheng ito, ibig sabihin ay handa na ang iyong puso. Ang ilang koneksyon ay hindi kailangang magpahayag ng salita, nararamdaman ito sa katahimikan, sa mga panaginip, sa pagtibok ng kaluluwa. Kung naramdaman mo ang pagbabasang ito, magkomento ng ramdam ko sa ibaba. Hayaan mong makita ng universo na bukas ka sa mga inihanda nito para sa iyo.